Sa iba pang balita, patuloy pong isinusulong ng pamahalaan ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon sa bansa. Patunay dito mula sa dating 174.5 billion pesos na budget para sa DepEd noong 2010. Itinaas na ito sa mahigit 336 billion pesos. Narito ang report ni Dina Pagibitan. Malayo na nga raw ang narating ng edukasyon sa bansa ayon sa pag-aaral at datos ng Department of Education. Nang sakupin ng bansang Espanya ang Pilipinas, ang edukasyon ay para lamang sa mga nakakaangat sa buhay. Ngunit matapos ito ay naging bukas na rin ang pag-aaral sa mga Pilipino. Ayon sa DepEd, sa paglipas ng panahon, ilan sa mga pagbabago sa aspeto ng edukasyon ang kalidad nito, lalo't higit ng maisabatas ang K-12 law o ang 12-year basic education na umiiral din sa maraming bansa sa mundo na naglalayong higit na maiangat ang kalidad ng edukasyon. Ang pagtaas ng bilang ng mga nag-e-enroll taon-taon mula 1 milyong kindergarten, 13 million elementary at 6 million high school students noong 2010, tumaas ito sa 2.2 million kindergarten, 14 million elementary at mahigit 7 million high school students noong 2012 to 2013. Ito raw ay dahil sa iba't ibang programa ng gobyerno na naghihikayat sa mga magulang na ipasok ang kanilang mga anak edad 5 sa eskwelahan. Napunan na rin daw ang kakulangan sa mga silid-aralan na nasa mahigit 60,000, isang aklat at upuan sa bawat mag-aaral. Likuran, gayon din ang kakulangan sa mga guro na pinalawak pa ang kanilang mga benepisyo. Yung issue halimbawa po ng kakulangan ng 5 basic learning resources na kinakailangan po natin. Silid-aralan, guro, aklat, palikuran at upuan. Yan po, taon-taon, bago po naupo ang ating Pangulong Noynoy Aquino ay pinag-uusapan dahil ito po ay kulang na kulang. As of 2013, itong katapusan po ng 2013 na ito, bago po pumasok ang 2014, lahat po yan ay natugunan na. Isa ring indikasyon ng positibong pagbabago sa edukasyon ang pagtaas taon-taon ng budget na inilalaan para rito. Bago maupo si Pangulong Benigno Aquino III noong 2010, nasa 174.9 billion lamang ang budget na ibinigay sa DepEd. Taong 2011, tumaas ito ng 207.2 billion. 2012, umakyat ito sa 238.7 billion. 239.4 billion naman ang inilaan noong 2013. At ngayong 2014, naglaan ng mahigit 336 billion na itinuturo na kamataas na pondo para sa edukasyon sa bansa. Diyan makikita po ninyo ang commitment ng ating Pangulong Noynoy, hindi lamang para ipatupad ang mandato sa saligang batas na ang kagawaran ng edukasyon dapat ang may pinakamataas na budget, kung hindi ang kanyang commitment na makamit ang ating pangarap ng edukasyon para sa lahat. Bagamat hindi raw maipagkakaila ang mga problemang kinakaharap pa rin ng edukasyon sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral kung saan kailangan ring patuloy na magdagdag pa ng mga kagamitan at ang pagkasira ng mahigit 5,000 silid-aralan sa Kabisayaan na tinamaan ng kalamidad noong nakaraang taon. Indikasyon din daw ito ng unti-unting pagbabago ng seryosong adhikain ng pamahalaang edukasyon para sa lahat tungo sa maunlad na mamamayan. Upang maihanda naman ang magsisipagtapos sa high school, isa ang National Achievement Test sa tumutukoy kung saan umaangat ang isang estudyante para sa kanyang kursong kukuhanin sa kolehiyo. Ang NAT, National Achievement Test na binanggit mo, at ito ay sinasagawa sa mataas na paaralan at sa mababang paaralan at grade 3. Ang layunin naman po niyan, upang malaman para dun sa 4th year high school namin, dating tawag, ngayon grade 10 students, ay malaman namin kung sila'y handa na para sumuong sa mundo ng kolehiyo. Nais namin malaman nasaan na ba sila sa kanilang competency. Sa grade 6 naman, tinitingnan naman namin, handa na ba ang bata ito na magpunta ng high school? Sakali namang piliin ng magtrabaho, ayon sa DepEd sa mga batch na inabutan ng K-12, panigurado raw na handa na silang harapin ang hamon ng buhay pagkatapos sa high school. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.